Meron ka na ba ang pangalan sa iyong negosyo o nakapag-register ka na ba sa DTI at nakapag-operate ka na ng ilang buwan at hindi mo pa ito na proceed doon sa BIR? Wala ka pang official receipt. Alam mo bang may multa yan o may penalty yan? So sa video ko na to, pag-usapan natin kung ano ba talaga dapat ang next step pagka kumuha tayo ng DTI o nagpa-register tayo ng business name doon sa DTI. Pero kung ngayon pa lang tayo nakita, ako nga po pala si Jun Rizalot, ang dating OFW, dating Marino, at ngayon ay isang baguhang entrepreneur at isang baguhang content creator. Kung balikan natin ang pagninegosyo at pag-uumpisa ko sa pagninegosyo, mula nung nag-uumpisa talaga akong magnegosyo, yung pangalan ko, yung Cycle Care na motor shop, ay talagang nirehistro ko na kaagad ito sa DTI. At para doon sa mga kumuha ng DTI o business name doon sa DTI, meron, kung hindi nyo alam, meron kasi dyan sa baba, doon sa form na may nakalagay doon na kailangan nating i-proceed o kumuha ng official receipt doon sa BIR. Kailangan nating dalhin doon sa BIR o i-process natin yung mga papeles natin doon sa BIR. At alam nyo ba guys na sa pagre-rehistro ng ating mga negosyo o ng ating business name sa DTI, binibigyan lang tayo ng 30 days na pagkakataon na makapag-process tayo o makapag-proceed tayo sa BIR. At pagka lumagpas na tayo ng isang buwan na hindi pa tayo nakapag-process doon sa BIR o naka-apply doon sa pagkuha ng official receipt, ay magkakaroon tayo ng penalty. At para doon sa may mga DTI na o sa may mga pangalan na sa DTI, kailangan natin itong i-proceed doon sa BIR para maiwasan natin yung malaking penalty. Napakalaki ng penalty na babayaran natin pagka nahuli tayo ng mga taga-BIR. So yun ang pinakakalaban natin dito pagka halimbawa hindi tayo nag-proceed doon sa BIR at nakapag-registered na tayo ng DTI, ay para tayong nagmamasid-masid lagi. So kailangan, para maiwasan yung ganong problema, para maiwasan yung penalty, kailangan mag-proceed tayo, mag-comply tayo sa lahat ng mga requirements na binibigay sa atin ng gobyerno. Kailangan natin sundin yung mga batas kung halimbawa magninegosyo tayo, para doon sa hindi tayo magkaroon ng malaking penalty at hindi tayo matulad sa iba na bandang huli na lang nila natutunan, nalalaman na pagka nagkaroon na sila ng penalty. At para maiwasan yung ganong problema sa iyong negosyo, ay wag na nating antayin na mag-inspeksyon yung BIR sa negosyo o sa lugar natin. Puntahan na natin agad yung BIR, register natin yung dapat nating i-register, i-process natin doon sa kanila. At para doon sa mga baguhan at para doon sa mga nagbabalak mag-umpisa ng negosyo, wag na wag tayong matakot doon sa mga requirements kung kumuha tayo ng DTI, kumuha tayo ng BIR, at iba pang mga permits. Dahil sa mga requirements na yon, ibig sabihin na niregister natin yung pinaplano nating negosyo para ito ay maging legal. So pagka ganun ang steps mo, so ibig sabihin ay nagbabalak ka itong palakihin pagdating ng ilang taon sa pagpapatakbo mo ng negosyo. So yun ang isa sa mga steps na kailangan nating sundin kung gusto nating lumaki yung negosyo natin. Kailangan nating mag-comply sa lahat ng mga requirements ayon sa gobyerno o ayon sa batas sa kung paano natin patakbuhin ng legal ang ating mga negosyo. At wag na nating antayin na magkaroon ng problema yung negosyo natin dahil sa unang-una ay nag-invest tayo ng puhunan bago tayo nagkapag-umpisa sa negosyo. At pagka bandang huli nagkaroon ng problema, may posibilidad na ipasara o pahinto yung negosyo natin dahil sa kakulangan natin sa mga requirements. So malaking kawalan yan sa atin. So kailangan sundin lang natin ang tamang proseso para maiwasan ang ganong klaseng aberya sa pagninegosyo natin. At hindi naman kailangang perfect kaagad ang pagpatakbo ng negosyo. Ang kailangan lang natin ay dahan-dahan nating binibuild up o inaayos yung sistema o yung procedure ng ating mga negosyo, yung proseso ng mga papeles hanggang sa unti-unti nating pinapalaki ang negosyo at bandang huli ay maging perfect na rin ito. At para doon sa mga baguhan, sana'y nakakuha kayo o nakapulot kayo ng mga kaunting kaalaman sa video ko na to. At kung nagustuhan nyo ang video ito at kung meron kayo natutunan, paki-like, share, and follow my Facebook page at YouTube channel at pa-share na rin ito para doon sa mga kakilala nyo o sa mga kamag-anak nyo gusto ring magkaroon ng sariling negosyo at magkaroon ng idea para maiwasan ang pagka-aberya habang pinapalaki natin ang negosyo natin. See you next time. Brum brum. Bye!